Yan mga kaps, si Mang Rapi ngayon ay bumabatak. Yan, bihasang-bihasa yan sa pagbatak eh. Ginamit natin dito ay lacquer spot putty ng Boysen. Tapos may halo yung patching compound. Tapos hinaluan ng acrylic thinner. So yan ngayon yung ipinambabatak natin. Yung ratio nga pala nito mga kaps ng lacquer spot putty at saka nung patching compound, 1:3. Halimbawa, 1 cup ng lacquer spot putty, tapos mga 3 cups ng patching compound para madali siyang lihain. E bali, pagkatapos nitong batakan, patutuyuin, then ililihan ng 150, grade 150 flat sander para matakpan yung mga maliliit na betas ng kahoy. Yan. Tapos medyo i-stain natin ng matabang lang na Roshena para kasi ibabagay natin yung kulay na ito. Kasi teak wood to mga kaps eh. Ito pa isa. Yan, nabatakan na yan. Iliyahin na lang mamaya. Yan, para saradong-sarado. Ang gagamitin natin mga kaps dito ay K92 na polyurethane top coat clear para magandang-maganda yung finish niya. Ito nga pala mga kaps, may ginagawa tayong project. Subukan lang natin yung beach bench. So, meron tayong mga ilang retasong rito, kahoy. Pero magandang klaseng kahoy ito mga kaps. Ito ay mulawin. Isa sa pinakamagandang kahoy dito sa Pilipinas. Kaya lang, endangered na ito mga kaps. Mga retaso lang naman to. Kaya, tinatabi-tabi natin para mapakinabangan. Maganda rin tong gamiting pang dowel mga kaps. O kaya top ng jointer planer. Madulas kasi yung mulawin mga kaps. Habang nagagasgas siya, dumudulas. Ito, kasasander lang natin. Tsaka matigas talaga, siksik yung laman niya. Yan o. Karaniwan, ginagamit ito mga kaps sa pangrodela ng mga mason. Yan. Tapos, ito rin yung ginagamit natin sa katam, paggawa ng katam. Madulas ito mga kaps eh. Sa mga solid na lamesa, wag lang yung dugtong kasi magkakaproblema. Kahit tuyo na yung mulawin, nagkakaroon pa rin siya ng paggalaw. Makibal to, lalo na sa pinto. Kaya hindi natin ina-advise to na ginagawang pinto mga kaps. Mamumroblema lang kayo, promise. Sa kahoy niya, sa pagkasiksik niya, wala tayong masasabi. Isa to sa pinakamagagandang kahoy dito sa Pilipinas. Ginagamit ito noon sa release ng tren. Yan. Maganda din tong gamitin mga kaps sa mga salaset. Pero wag niyong gagamitin talaga sa mga top ng lamesa o kaya sa pintuan, lalo na kung pagdudugtungin lang. Okay to sa top ng lamesa, solid. Pero madalang na kasi tayo makakita ng solid na mulawin ngayon. May mga lugar na meron siguro, kaya lang, mahirap tong hinuhuli kasi ito mga kaps. Yung mulawin. Kaya, mahirap tong gawin ng gawin. Noong araw, marami talagang ganito kasi hindi pa ganun kahigpit. Ngayon, naging mahigpit na, kaya mahirap nang maglabas na ito. Pagdating sa workability nitong mulawin mga kaps, wala tayong masabi. Okay siyang tistisin, okay din siyang i-planer. Kaya lang, mas maganda, matalim talaga yung mga gamit natin. Kahit na hindi carbide yung gamitin mo rito, okay lang. Pero, much better kung carbide yung talim ng tistisa na gagamitin natin para mas maganda. Ayan. May katigasan din kasi itong kahoy na ito eh. Yan ang mulawin mga kaps.